Okay, class. Hanggang bukas ulit. Ay, salamat naman. Sige, bata! Bye! Sino kaya yun? Parang meron nakatayo doon. Parang tinatawag niya ako. Bakit kaya ako biglang kinabahan? Nakaguni-guni ko lang. Nakakatamad kasing umuwi kung pare-parehong lugar ang dadaanan ko. Mabuti na to, iba't ibang bagay ang nakikita ko. Napakaganda ng mga bituin, hindi ba? Bituin? Wow! Ang ganda nga! Teka, sino ka? Andito ka rin ba? Para tingnan ang mga bituin. Samahan mo kami! Tingnan natin ang mga bituin sa langit. Hindi, salamat na lang. Kailangan ko nang umuwi. Kaya lang ang iniisip ko, bakit bigla mo sinabing kami? Samantalang dadalawa lang naman tayo ah. Hindi. Marami kami. Ha? Dito! Sa sementeryo! Multo? Oo, pag uwi ko galing sa eskwela kahapon, may nakilala akong weirdong lalaki dun sa may sementeryo. Tapos bigla na lang siya napaligiran ng maraming multo. Nakakatakot! Teka, Manta, hindi ba masama ang pakiramdam mo? Ha? Masama? Naisip ko lang na baka nilalagnat ka kagabi. Alam mo na, siguro na panaginipan mo lang. Okay lang, iintindihan ko. Alam kong hindi ka panipaniwala. Ganon din ang sasabihin ko kung kayo magkukwenta ng tungkol sa akin sa multo. Pero totoo ang sinasabi ko. Huh? Ay nako, nag-iimbento ka lang yata eh. Hindi ako nag-invento. Anong hindi? Gusto mo lang kaming takutin kasi nauuso na naman yung mga kwento tungkol sa multo. Nabasa mo ba yung libro na puro nakakatakot ang kwento? Oo naman. Kaya lang nga, mas gusto kong makinig kesa magbasa. Sige naman, Tay, tuloy mong kwento mo. Hindi yung kwento lang, totoo yun. Ha? Napikon? Ayaw nyo kasing maniwala eh. Hindi ako nagsisinungaling. Kasama ng bata yung mga multo doon sa sementeryo. O sige na nga, sinabi mo eh. Totoo sinasabi ko. Baka nasobrang ka lang sa pag-aaral kaya kung ano nang pumapasok sa isip mo. Baka sinapian ka na ng multo. Tama! Tama na yan. Maupo na kayo. Magsisimula na ang klase natin. Akala ko atin siya naman. Sir, hindi naman ako nagsisinungaling eh. Ha? Bakit, Manta? Magkakilala ba kayong dalawa? Hindi po. Sorry. Pwede ba? Maupo ka na. Opo. Class, bago tayo magsimula, may ipapakilala muna ako sa inyo. Siya ang inyong bagong kaklase. Ang pangalan niya ay Yo Asakura. Kalilipat lang niya ngayon sa eskwela natin. Nanggaling Ayun! siya mula sa Degumo. Eh, sinasabi ko Paramdam niyo siya sa kanya kasama na ng mga multo. tinatanggap natin siya dito sa Ang ating kulit mo, paaralan. Manta! Tumigil ka na nga dyan! Excuse me. Bata! Huh? Hindi ba nakita na tayong dalawa kagabi? Kasama mo pa ba yung mga multo? Ano bang multo yung sinasabi mo? Ah! Tama ako, nasobrang ka lang ng pag-aaral kagabi, Manta. Sinapian talaga siya ng masamang espiritu. Oo nga! Akala niya siguro makakalusot siya sa akin, ha? Malalaman ko rin kung sino talaga siya. Kaya, susundan ko siya kahit saan siya magpunta.
kita. At pag napatunayan kung tama ko, hindi ko siya palulusutin. Ibubuko ko siya sa buong klase namin. Utang na loob naman. Hanggang kailan ka pa titingin sa ilog na yan? 3 oras na ako nakatayo sa poste na to. Ano ba? Namumuti na ang mata ko sa kakahantay. Kumilos ka na! Aalis na siya! Napakasarap talagang tumambay sa mga ganitong lugar. Nakaka-relax ang utak. Umalis ka na dyan! Huh? Patay! Ang ingay-ingay ko kasi. Sana hindi niya ako nakita. Nick! Nakakasar naman! Nawala na siya! Okay ba? Ayos! Sa mga ganitong pagkakataon, laging nakahanda si Manta. Aabangan ko yun. Alam kong dadaan siya dito sa sementeryo. Tapos gamit ang camera ko, kukunan ko siya ng picture kasama ng mga multo. Mamaya lang may ebidensya na ako may ipapakita. Ano ba mo? Totoo ba yung sinasabi mo? Ang totoo kasi niyan, boss, hindi naman talaga namin nakita. Oo nga, boss. Baka chismis lang yun at gusto nilang gulin ang samahan natin. Ang sabi niyo may taong pumupunta dito sa lugar na pinagtatambayan natin? Kahit na chismis lang yun, hindi ko pa rin gusto. Nakaka-insulto yun sa aking reputasyon. Hindi pwede yun! Hanapin niyo siya. Kahit na chismis lang, hanapin niyo pa rin yung taong sinasabi nila pumupunta dito at dalhin niyo sa sarapan ko. Hindi ko matatanggap na basta na lang siya pupunta sa lugar natin at hindi man lang nagpapaalam sa akin. Tuturuan ko na leksyon ng taong yun. Makikita niya ang bangis ng espadang kahoy ni Ryu. Boss? Teka, Boss Ryu. Ano bang problema mo, Boy? Bakit bigla ka namutla dyan? Boss Ryu, yan kasi tinatayuan nyo. Ha? Ano ngayon kung nakatayo ko dito? Boss Ryu, nakatayo ka sa lapid ni Amidamaru. Amidamaru? Sino ba yung taong yun? Hindi nyo alam? Kilala siya sa lugar na to. Isa siyang tanyag na samurai na nabuhay 600 taon na ang nakakaraan. Isa siyang napakalakas na mandinig ba? At marami na rin siyang taong pinaslang kaya lahat ng tao sa kanya takot. Marami ng dugo ang dumalo sa talim ng kanyang espada. Nang mamatay siya, ginawa ng mga tao ang lapid lang yan para maalis ang galit niya at manahimik na siya sa ibang mundo. Ano ngayon? Boss, huwag mong sabihin yan. Baka dahil sa ginawa mo, bumalik ang sumpa ni Amidamaru sa atin. Hindi ako natatakot. Sa kahit anong sumpa! Ang lapid na! Hila niya! Naku, lagot na tayo. Natatakot ako. Kalokohan. Matagal lang patay at sinasabi niya si Amidamaru. Maski abo pa niya, hindi na makakapuwing sa atin. Ang lalaki ng mga katawan niya, natatakot kayo sa multo. Ako lang ang dapat inyong katakutan pag binato ko tong lapid na sa mukha niyo. Napakadelikado pala ng mga taong yan. Makauwi na nga. At sino ka naman? Ako ba ang kinakausap mo? Baliwala ako. Hindi naman ako importante eh. Napadaan lang ako kasi pauwi na ako sa amin. Pasensya na kung naisorbo ko kayo, ha? Alam ko na. Ikaw siguro yung batang pumupunta dito sa tambayan namin. Hindi ako. Ngayon lang ako napunta sa lugar na to eh. Sagrado para sa amin ang lugar na to. Kaya dapat lang na maturuan ka namin ng leksyon. Hindi! Okay na ako! Huwag niyo na ako turuan!
Halika na dito.